Alam niyo po, pag Biyernes, natapos yung linggo natin, pero sino po sa inyo minsan parang pagod? Alam mo yon, yung masyadong productive maybe yung linggo mo, pero have you ever noticed na parang hindi lang physical minsan yung pagod, minsan yung mentally, emotionally, di ba? Minsan may relationally, di ba? May mga nakakapagod na relasyon tayo, no? Ang nakakabagabag lang po, parang hindi natatapos, parang non-stop yung, kumbaga paghanap natin ng peace, kumbaga non-stop kasi yung mga pressure, alam niyo yon, non-stop yung financial pressure, family tension. And then we talk about last Monday about Jesus coming as the Prince of Peace. Pero ito po, gusto ko lang pong susugan about having this kind of peace. Sabi sa Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sabi po rito, kaya daw po tayo merong problema madalas, kaya meron tayo hindi matatag na kapayapaan o panandalian kasi po yung sinasandalan natin ay mga temporal at mga physical na solusyon. At madalas nakafocus tayo sa kung gaano kalaki yung problema ng mga temporal lang in nature pag tinignan natin. Kaya lumilit yung Diyos natin kasi pinalalaki natin yung problema. Kaya sabi dito sa pangalawang punto, you will keep him in perfect peace. Sabi, bibigyan daw tayo ng, ang Tagalog na to, lubos na kapayapaan. Alam niyo po yung word na shalom, dito dalawang beses inulit, shalom, shalom. The word shalom sa original Hebrew word, it means nothing is broken, nothing is missing. Wala daw pong kulang, wala pong sira. May mga tao po, may mga taong sobrang sayaman, pero ang daming mga sira, ang daming broken, ano? Kaya yung peace po ni God, nothing is broken, nothing is missing. As I end po, no, sabi rito, sa iyo'y nagtitiwala. Ang susi po rito, kanino ba tayo nakasandal at nagtitiwala? Alam mo, picture na to siya, para yung anak nyo ni Mike, yung ang sarap ng tulog, mahimbing ang tulog sa likuran ng kotse, kasi alam nila, yung nagda-drive, may tiwala sila. Hindi sila yung aligaga, dali lang, paano ba magmaneho tatay ko? Sandali lang, baka ganito, ganyan. Yung bata po na natutulog sa likod ng sasakyan kapag may biyahe, yun po ang picture ng trust. He can sleep well, hindi niya iniintindi yung kalye, hindi niya iniintindi yung destinasyon. Alam niya kung sino yung nasa driver's seat, pinagkakatiwalaan niya. Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Magtiwala tayo. Umalis ka sa driver's seat. Allow Him to drive your life para tagkaroon tayo ng peace na nanggagaling sa Kanya. Ulitin ko po, Isaiah 26:3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Tayo manalangin, Panginoon, itong matatag na paninindigan, ito ang kulang sa karamihan. Ang mga pinaninindigan namin ay hindi matatag, shallow at mga temporal. Lord, nawa ikaw ang aming maging sandigan, ikaw ang aming maging pundasyon. At nawa, Panginoon, kami lubos na magtiwala sa iyo. Wag sa pera, wag sa posisyon, wag sa koneksyon sa gobyerno, wag sa mga ari-arian na mga temporal lamang. Ang posisyon sa gobyerno, every 6 years sa papalitan. Kaya Lord, tulungan mo kami magtiwala sa iyo, an eternal God and all-powerful God. Tanggalin niyo, Lord, yung mga takot namin about the future because we depend our lives on the one who holds the future. At ikaw yun, Lord God. Salamat, Lord, sa isang linggo dumaan. Palain mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.